Diyos ko Lord, tulungan mo kami! Kuha yan ng isa sa mga natrap sa nasunog na gusali sa Padre Rada Street, Tondo, Maynila ngayong hapon. Ang lalaki sa butas na raw ng aircon lumabas para makahingi ng tulong. Isang ginang naman ang nahirapang huminga. Kasama sila sa 6 na natrap at nasagip. Kasama rin sa mga nailigtas ang mga alagang hayop. Ayon sa Manila Fire Department, nahirapang makalabas sa mga residente dahil inabot na rin ng makapal na usok ang fire exit. 5 pamilya ang naapektuhan ng sunog na inaalam pa ang sanhi. Nag-adjourn ang sesyon ng Senado nang hindi tinatalakay ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, ang kauna-unahang Vice Presidente ng Pilipinas na inimpeach ng Kamara. 2 posibilidad sa impeachment trial, simulan nito kahit nakabreak na ang Kongreso kung mapagkakasunduan ng mga senador o di kaya'y magtapos ng midterm elections. Yan ang report ni Tina Panganiban Perez. The Secretary General has certified that at least 215 members of the House of Representatives have verified and swore before him the said impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte. I move that the Secretary General be directed immediately to endorse the same to the Senate. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is so directed. The session is suspended. Umalingaw-ngaw ang palakpakan sa session hall ng Batasang Pambansa matapos aprobahan ng mosyong iakyat na sa Senado ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Bago nito, kinumpirma ni House Secretary General Reginald Velasco na may ika-4 na impeachment complaint laban kay Duterte na inendorso ng 215 na kongresista. Culpable violation of the Constitution, flagrant betrayal of public trust, graft and corruption, at other high crimes ang grounds for impeachment. Kasama sa mga binanggit na umano'y pagkakasala ng bise, ang pag-amin niya sa isang live broadcast na kumontrata siya ng papatay sa Pangulo, First Lady at Speaker. Ang paglustay umano niya sa confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong siya ang kalihim nito. Pamimigay umano niya ng regalong pera sa ilang opisyal ng DepEd na may kinalaman sa procurement, pagkakaroon ng umano'y unexplained wealth, at hindi umano pagdedeklara ng lahat ng kanyang pera at ari-arian sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Kasama rin sa reklamo ang umano'y pagkakadawit niya sa extrajudicial killings at umano'y paulit-ulit umano niyang pag-atake sa Administrasyong Marcos, kasama na ang paglahok sa rally na nanawagan sa Pangulong bumaba sa pwesto. Base sa rules ng Kamara, pwede nang idiretso sa Senado ang impeachment complaint kung may 1/3 o 102 na kongresista na mag-e-endorso rito. Una sa listahan ng mga nag-endorso sa ika-4 na complaint, si Presidential Son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, habang hindi pumirma si dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Arroyo. Ang 3 impeachment complaints na inihain noong Disyembre laban kay Vice President Sara Duterte ay hindi na itatransmit sa Senado, kundi sa archives na lang ng Kamara. Bagamat impeach na si Duterte, hindi siya maaalis sa pwesto dahil magkakaroon pa ng impeachment trial. Mag-aalas 5 ng hapon, dumating sa Senado si Velasco. Tinanggap ni Senate Secretary Ray Bantug ang mga dokumento at ito-turn over niya ito sa liderato ng Senado. Kailangang maisama ang impeachment complaint sa agenda at mabasa sa plenaryo. Yun nga lang, huling araw na ng sesyon ng Kongreso ngayong araw, bago ang mahigit 3 buwang break para sa eleksyon. Depende na po sa Senado yun. We will respect whatever decision they have. Pero yun po, it's their constitutional duty to act on this. Meron daw possibility na sa June pa nila maaksyonan dahil nga naka-break? Pwede rin po. Pwede naman sila mag-convene ng court even during the break, no? Because this is a
legislative function of the Senate. Base sa rules of impeachment ng Senado, si Senate President Chis Escudero ang magpe-preside sa impeachment proceedings, habang tatayong mga judge ang mga senador. May kapangyarihan din ang impeachment court na magpatawag ng mga witness. 11 kongresista naman ang itinalagang prosecutor ng Kamara na haharap sa impeachment trial. Sinisikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng bise sa pag-impeach sa kanya ng Kamara. Pero sa mensahe ng Office of the Vice President sa media, sinabing may karapatan ng bise na magdesisyon kung kailan siya sasagot. Noong Disyembre, sinabi niyang mabuti na rin at naihain ang mga impeachment complaint para masagot niya ang mga akusasyon laban sa kanya. Ang ilan din sa mga alegasyon sa impeachment complaint, dati na niyang itinanggi. Tinawag naman ni Representative Paulo Duterte na desperate at politically motivated ang anyay pagmamadali sa impeachment laban sa kanyang kapatid. Political persecution umano ang pagmamaniobra ng ilang mababatas sa pangunguna umano ni Representative Janet Garin para makakalap ng pirma at mapabilis ang wala umanong basehang impeachment case. Sagot ni Garin, malisyoso ang alegasyon ni Congressman Duterte. Sino raw ba siya para maniobrahin ang kanyang mga kasamahan? Nagkaroon daw ng isang party consultation kung saan pinag-usapan ng impeachment. Pumirma raw siya dahil sa kanyang constitutional duty. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May panibago na namang mungkahi para mabawasan ng traffic sa EDSA. Yan ang pagpataw ng congestion fee o yung parang toll sa mga daraan dyan. Ang reaksyon ng ilang motorista sa report ni Von Aquino. Samot-saring solusyon na ang ipinatupad para maibsan ang problema sa traffic sa EDSA. Nariyan ang number coding, pagtanggal sa mga provincial bus, rehabilitation project tulad ng flyover at underpass at iba pa. Pero ang bigat na problema, nakatukod pa rin sa EDSA at hindi umaabante. Sa pakikipagpulong ng MMDA kina Pangulong Bongbong Marcos at DILG Secretary John Vic Remulla para sa 5-year Comprehensive Traffic Management Plan, isa raw sa suhestyon na yung pagpapataw ng congestion fee o parang toll sa EDSA tuwing rush hour. Katulad daw ito ng ipinapatupad ng Singapore. We understand sa ibang bansa tulad ng Singapore, may congestion charges talaga kung saan yung papasok po ng city certain hours, kina-charge po nila ng fee para makapagdala ka ng sasakyan. This is to encourage use of mass public transport. Sagot ng Pangulo, maaring hindi pa ito napapanahon. Pwede lamang yan kung may alternatibo na, kung efficient na yung mass transport natin. Tinanong namin ang ilang car owners tungkol dito. Mga 20 pesos. Yung toll fee, okay na po yun. I'm willing to pay naman kung talagang mas ikakagaan naman ng namin, everyday travel namin, lalo na sa trabaho. Dapat wag mo muna kasi parang ang dami po kasing matatamaan, ma'am. Tapos taas na po yung mga bilihin. Pero sabi ng Department of Transportation, pag-aaralan pa naman ito. Isa pa sa mga solusyong ipatutupad para gumaan ang biyaya sa EDSA ay ang pagtanggal sa U-turn slot sa C5 Kalayaan na papalitan ng underpass. Kinumpirma rin ng MMDA na napag-usapan din ang pagtanggal ng EDSA bus carousel at pagdaragdag ng kapasidad ng MRT. Kung maka-accommodate naman sa taas, sa tren yung mga pasahero, we don't see the need na magkaroon pa ng bus. Kasi exactly the same route nga siya. In fact, mas bentahe pa nga ang train dahil mas marami siyang stops kaysa sa bus carousel. Sa sitwasyon ko, hindi kasi malaking bahagay sa akin yung EDSA bus carousel eh. Ay, hindi po. Mag-MRT na lang din po ako. Pero paglilinaw ng MMDA, gagawin lang ito kapag naitaas na ang kapasidad ng MRT-3. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Babala po, sensitibo ang inyong mapapanood, matinding sabunot at mga sapak ang inabot ng isang batang babae sa Bulacan matapos pagbintangang nagnakaw. Ang mga nanggulpi, mga kalaro niyang menor de edad din. Ang spot report mula kay Joseph Moro. Tila nawasiwas na ang batang babaeng yan sa tindi na pagkakasabunot sa kanya sa viral video na ito. Kahit patuloy na nagmamakaawa, Sige na! Kahit nanginginig ka! patuloy pa rin ang pambubugbog ng mga batang menor de edad. Bago nito, tila nag-udyukan pa ang mga bata. Sige
Sa ibang video na nakalap ng barangay at naisimente na sa PNP, maririnig ang isang nakatatandang babae na tila pinapaamin ang biktima. Nasaan? Ilabas mo. Labas mo na. Bago ka dadalhin sa pulis, pabubugbog mo na kita sa mga bata na to. Hindi nyo sinapa kasi ang bubugbugin ko kayo. Sa Malolos, Bulacan namin natunton ang biktima sa video, maging ang mga kalaro niya ng bugbog sa kanya na ang pinakabata 6 na taon. Sa permiso ng kanilang mga magulang, nakausap namin ang biktima at ang pinakamatandang ng gulpi, pareho silang 13 anyos. Sabi ko tama na po, pero ayaw nila tigilan. Kung hindi pa dumating yung ate mo? Hindi pa ako titigilan. Nadala din po ako sa galit ko. Kaya ko po nagawa yun. Nagsimula umano ang bugbugan ng pagbintangan ng biktima na nagnakaw ng wallet ng ina ng kanyang mga kalaro. Bagay na itinanggi ng biktima sa barangay. Wala ring na-recover na wallet, pero ang ina ng mga nambugbog nanindigan. Talagang inamin niya sa amin, hindi lang sa akin, sa tanod niya inamin na siya ang kumuha. Hindi naman matanggap ng ina ng biktima ang sinapit ng anak. Puro ano po dito, tas yung panga nangingitim. Dadaanin kami sa pera. Kahit mahirap lang kami, sir. Kailangan ko ano ng anak ko. Desidido ang ina ng nabugbog na menor de edad na babae na magsampa ng kaso. Bagay na tanggap naman ng kabilang partido. Hanggat maaari, naayos namin. Kasi talagang hindi ko gusto. Hindi ko talaga gusto. Dahil ayoko din gawin sa mga anak ko yun. Sumasailalim na raw sa counseling ng CSWD ng Malolo sa mga bata. Nag-parenting seminar na rin daw para sa mga magulang ng mga sangkot. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Alam mo, ang ganda mo pala. Original singer ng Tagalog theme song ng Meteor Garden na si Josh Santana. Nagbigay pugay kay Barbie Hsu. Kaisa raw ang singer-turned-doctor sa pag-alala sa great icon. Pero sama ka sa aking biyahe, atin lamang ang araw na ito. Ang buhay, di ko alam hanggang kailan tayo. Yasser Marta, isa ring certified Meteor Garden fan. Sa kanyang IG post, sinabi niyang, "Our millennial heart is crying." Stel ng SB19, kakaiba ang aura sa kanyang long hair era. Ang new look ng former The Voice Kids Philippines coach, bahagi ng Simula at Wakas EP. South Korean superstar Taekyon, itinangging engaged na sa kanyang non-showbiz girlfriend. Kasunod yan ang pagkalat ng ilang larawang kuha umano sa kanyang marriage proposal sa Eiffel Tower. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Babala, sensitibo po ang inyong mapapanood. Sa China, makikitang nagsindi ng paputok sa imburnal ang nakadilaw na batang yan. Nagdulot ito ng napakalakas na pagsabog. Nasira at bahagyang umangat ang kalsada habang ang 12 anyos na bata lumipad sa ere matapos maapakan ng isa sa mga tumilapong takip ng imburnal. Maya-maya pa nahulog siya at lumagapak sa sahig. Ayon sa lokal na media, nasira ng pagsabog ang yellow coat ng bata at hinihinalang natanggalan pa siya ng paa. Isinugod siya sa ospital dahil sa severe head burns at injuries sa halos buong katawan. Yan naman ang malapitang kuha ng pagbagsak ng medevac plane o air ambulance sa Philadelphia sa Amerika noong January 31. Patay ang lahat ng sakay ng eroplano, kabilang ang isang bata. Hindi bababa sa 24 ang sugatan matapos madamay. Muntik magulungan ng delivery van ng isang rider sa Imus, Cavite. Dire-diretso ang rider na yan nang biglang gumewang ang kanyang motorsiklo, napunta sa kabilang lane, sumemplang at natumbok ng delivery van. Sa kabutihang palad, hindi siya nagulungan. Ayon sa uploader ng video, posibleng nadulas ang motorsiklo dahil umuulan noon. Marami din daw itong kargang gamit. Hindi pa malinaw sa ngayon ang lagay ng rider. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.